Exorcism is papalayas ng mga demonyo, mga masasamang espiritu sa mga tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus. Ulit-ulit kong i-trigger yung tanong. Gusto ko patuloy yun. Ulo na yung ulo. Let's go. So yun po. So dire-diretso tayo. This is the behind the scenes of our guesting dito sa PTV4 Public Eye. This is for their Halloween special. By the way, this is I Am Reverie. And just so everybody knows, of course, nasa likod ng camera, we got Apple. Sobrang saya na nandito tayo ulit. So the last time na nandito kami nag-investigate, hinatak ang shirt ko, and I would never ever forget that. Isa yan sa pinaka nakakatakot na naranasan ko kasi tinry ko i-provoke eh. Pagka lumayo ko ha, may I touch you. May I touch you? Yes, you may. If you are here with us, pwede mo akong hawakan. Tatalibad ako sa'yo. Patience. May I touch you. Patient? Patience? Patient. Uy! Oh, fucking shit, look. Lumamig, actually. No, 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 no. Ha? No, 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 no. Oh. Yeah. Mula doon sa kwento ng mga lolo't lola ko, mula doon sa mga narinig kong kwento, mga kababalagan. Dumating ata ako sa punto ng buhay ko na parang hinihiling ko na sana bukas din yung third eye ko para makita ko talagang nasaan ba sila. Sana ako din, kaya ko ding makita, kaya ko rin sila makausap. Kasi ako naniniwala na may mga naliligaw na kaluluwa, may mga kaluluwa na gusto nang makapunta sa langit pero hindi nila magawa-gawa na makapunta sa langit dahil may mga unfinished business sila dito. Di ba usually yun naman yung kanilang mga rason. Yun din yung pumapasok na parang sana ako rin, kaya ko rin makipag-communicate sa kanila. Personally, nakakita hindi pa. Nakaramdam siguro, I don't know kung imagination ko, pero may mga pagkakataon na parang pag pumupunta ako sa isang abandoned area, abandoned place, kasi marami din naman yan, hindi lang sa probinsya, maging dito sa Manila. Parang yung nakaramdam ka lang ng unusual na mabigat or malamig, pero yung totally nakakita harap-harapan, nakita mo yung white lady, nakita mo yung bata na tumatakbo, nakita mo yung gumagapang ng pabaliktad, wala pa. Wala pang ganun experience so far. Kung dati-rati pinapangarap ko lang na ma-experience yung paggawa ng dokumentaryo pagdating dito sa mga kwento ng kababalagan. Well, ito na ngayon, nabigyan tayo ng pagkakataon na gawin ito at inimbitahan ko yung lahat na samahan ako at sama-sama nating tuklasin ang hiwaga sa likod ng kwento ng mga kababalagan. Kakaiba itong nakahiligan mo eh. Opo. Saan ka nagsimula at kailan? Gano'n na ito katagal? Well, yung interest ko po with regards to ghost hunting, mga paranormal investigation, started
Way back 2020. The reason po is nagkaroon ng accident yung kuya ko at that time. And ako po kasi yung huling kasama before the accident. And then, nung na-accident siya, ako rin yung unang rumisponde. So, I witnessed everything. No? And nung namatay siya, sabi ko sa sarili ko, I wanted to find out if ang investigations ba, like trying to communicate with the spirits, kung totoo ba siya. I was like, anong meron? So, yung curiosity ko lalo kasi yung background ko po with regards to paranormal is maagang nag-start. Kasi, ikikwento ko na lang po sa inyo ng very quick para alam nyo rin po kung saan nagagaling lahat ng curiosity and interest ko. Kasi way back year 2000 to 2002, for 2 years, yung bahay po ng mom ko, in a way, masasabi ko na nagkaroon kami ng huntings sa loob ng bahay. Yes po, sobrang kakaiba. Kasi umabot po kami sa punto na lahat kami sa baba na lang natutulog sa sala. Kasi po maraming activities na nangyayari, like noise na nagagaling sa second floor, like footsteps, stomping. Pero walang tao sa taas. Wala pong tao sa taas. And ako po mismo ang nag-check dun sa room. And the funny thing is, yung stomping na yun nangyayari kung nasa nakatayo yung nanay ko. And then, my sister, at one time, she woke up, ang nasa likod ng bed niya is parang pako po na kristal na sobrang clear, na sobrang tulis. So, what we did, may nag-suggest sa amin yung mga magpunta daw kami sa mga manggagamot. Para ipakita. Yes po. At that time, may uso pa eh. Nakalimutan ko si I forgot his name, pero sikat na manggagamot before. Sinabi niya na yun daw ay baston ng isang duwende. Okay. Apo. And then, sobrang dami nangyari. Yung kuya ko po, the one that passed away, nagpunta sila sa Cavite. Binisita nila yung uncle namin sa Molino. And there's this place called Nyogan. I'm sure yung mga Caviteño, mga Caviteña, alam po yung tinutukoy ko before. So, nung time na yun, galing Cavite at 11 p.m., umuwi sila, going to Makati, pauwi sa amin, nakarating sila 4 a.m. And sinabi nila sa mom ko na napaglaruan yata sila dahil paikot-ikot sila. And yung kuya ko nakikita niya yung sarili niya sa kalsada na kumakaway at pumapara. And ang nakakatakot doon is the day, kinabukasan, pag uwi nila, isa-isa nagkwento yung mga kapatid ko sa mom ko na ang tingin nila sa isa't isa, ang description nila is like bruhang babae. So it's really scary. Even like other kuya na skeptic. Oo. Pero as a whole, sir, kung paano nabago yung buhay mo? Nung talagang pinasok mo na itong trabaho ito para normal investigation. Kasi unusual ito eh. Hindi naman lahat ng tao kayang gawin. So, Yes paano po. may pamilya ka? Opo. Paano na-affect ka? Well, for my family, actually, wife ko po is not a fan. Laging sinasabi ng wife ko, bakit mo ginagawa yan? You're playing with fire. Nakikipaglaro ka sa apoy, hindi mo dapat sinusubukan yan. Hindi mo alam kung ano yung kinakalaban mo. Pero, ano yung pinaka-worst experience mo dito? Well, I have two. Yung pinaka-worst kasi na maalala ko, kasi po sa dami ng pinuntahan namin, I've experienced a lot. Even yung kasama ko po, si Apple. In fact, in this location po, kasi may ugali ako nagpo-provoke ako. I try to provoke just to get the evidence. Kung ano po yung, yes po, kung ano man po yung nandyan. And eto pong shirt ko I was wearing the same outfit, same shirt. And eto yung sinuot ko talaga ulit. Sinadya ko siyang suotin ulit kasi baka maalala man lang sana ako. May Opo. sumasama po ba talaga? Yes po, I've experienced that as well. Galing naman po ako ng Villa Epifania nun. Kasi yung dito po, hinatak ko yung shirt ko It was caught on camera. Yung arms ko, kung paano gumalaw yung arms ko. And I freaked out. Hindi ko, kumbaga, naghahamon ako na magparamdam sa akin, hawakan ako. Pero nung binigay sa akin, I kind of freaked out. Pero bilang isang investigator, kailangan labanan ko yon. And lahat ng takot, lahat ng kaba, nilalabanan ko po sa pamamagitan ng faith ko.
So kasi marami na gumagawa ngayon eh. Mga content creators, pumapasok na rin sila sa mga content creators. Those and don'ts sa mga gustong subukan ito. Okay. Number one rule ko po lagi sinasabi kasi po kami, nag-invite din kami like, kunyari, mga caretakers and meron silang kapamilya, kaibigan na gustong makita kung ano yung totoong ghost hunting na ginagawa namin. I always tell them, number one rule, kailangan hindi ka takot. So takot ako, tara na. But feeling ko may nakatingin sa akin behind me. Well, nasa labas pa lang po tayo. So, well, mamaya, mas mararamdaman niyo po yung totoong feeling. Number one rule is, kailangan hindi po kayo takot. Okay. Kung ano man po yung faith ninyo, Tatawagan kailangan natin. solid yan. Because wala pong ibang magpoprotekta kundi ang nasa itaas lang. Okay. And also, second rule is, whatever happens, kung may makita po kayo, even ang crew natin, pag may makita po, may ma-experience, kasi hindi po lahat, kunyari may nakita ka po, hindi po lahat sila makikita rin eh. Or sila may makita sila, hindi natin mapapansin yon. So, you have to tell me, and we will focus dun sa kung ano man yon. We will try, mag-investigate talaga tayo. Basta ang importante, huwag kayo tatakbo. Pero sir, last lang naman, totoo ba na kung sino yung medyo weak sa grupo, yun yung madalas pinagdalaruan? I would say possible po siya. Kasi po ang ghost hunting sa totoo lang, ang ginagawa ng pinapakilala ng iba na puro takot lang eh. Ang gusto lang nila matakot ang tao eh. Pero merong magandang side ng ghost hunting eh. Yung thrill, yung curiosity mo, if you wanna know the truth, you do it. Kasi everyone can do ghost hunting. Yan po ang totoo. Ang importante lang talaga buo ang loob. Okay. So yun yung gagawin natin ngayon. Aalamin natin yung katotohanan. Ready na kayo? Okay. Let's go. Let's go. Alright. Nakakayos ko sir. Okay naman po? Okay. Direct? Okay naman? Woo! Eh, kung ako na rin. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Bawang sa probinsya ng La Union kung saan matatagpuan yung isa sa pinaka-nakakatakot na abandonadong resort. At base dun sa kwento sa mga bumisita sa resort, marami daw silang hindi mapaliwanag na karanasan nang umikot sila sa lugar. Habang nasa biyahe kami papunta sa Cresta del Mar Resort, ay naabutan kami ng malakas na ulan. Naalala ko tuloy, yung sinasabi ng matatanda na kapag umuulan, ay mas malakas ang presensya ng mga espiritu. Kaya mas lalo akong nakaramdam ng kaba at takot dahil hindi ko alam kung ano ba ang naghihintay sa amin sa loob ng abandonadong resort. Para gabayan at samahan tayo sa gagawin nating paranormal investigation, ay makakasama natin si Sir Reverie. Cresta del Mar Resort was operational during the 1970s at ito ay tinuturing na isa sa premier resort sa norte na talaga namang dinadayo. Ngunit sa kasalukuyan, ito ay 30 years ng abandonado. Maraming mga nagsasabi na merong presensya ng negative energy at iba't ibang entities dito. Ilan sa mga yan, ang kwento ng pugot na ulo, isang babae na nagpaparamdam na tinatawag ng marami na madam.
Narito raw ang presensya ng batang nalunod sa swimming pool. We will try to uncover the truth. Hahanap po tayo ng evidence kasi yan naman po ang essence ng ng ghost hunting. Ang isang ghost hunter po, ang trabaho talaga niyan, maghanap ng katotohanan at maghanap ng proof na nag-i-exist itong mga iba-ibang entities o tinatawag nila mga kaluluwa o espiritu. Pagpasok pa lamang sa resort, ay bumungad na sa amin ang iba't ibang lumang kagamitan ng resort na nakakalat sa daan. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat ng mga espiritu, kaluluwa kung meron man na nandito sa lugar na ito. Magandang gabi po sa inyo. Dito po nila sinasabi yung nakikita si Madam and dyan po. Kasi po yung spot na yan daw po yung dating parang room niya. And yan po room na yan, yung kwarto nung dati daw Itong po diretso na to, nangyari. sir? Yan po, yung second floor na yan. Okay. Yan po, itong buong unit na yan, I think. Dito nagdesisyon ang aming team na gawin ang aming unang investigasyon. Dito mismo, sa bar kung saan pagpasok pa lang sa resort ay nagbibigay na sa akin ng kakaibang bigat ng pakiramdam. Pagpasok sa mismong bar, mas kakaiba yung bigat ng pakiramdam at mas nakakaramdam ako ng lamig kahit na tumila na ang ulan. Mas nakadagdag ng takot sa akin nang naikwento sa akin ni Sir Reverie na perfect spot daw ang bar na ito dahil dito raw may humila sa kanyang t-shirt nung nagpunta sila dito. Kung mapapansin nyo po, kanina ko pa ine-explain lahat ng ginagawa natin. Gusto ko ma-experience din nyo pong lahat ni Sir Ryan paano mag-ghost hunting. Kasi I want to show you the process of ghost hunting. And very important na hindi ka lang basta-basta believer at hindi ka lang basta-basta skeptic. Kasi ang paranormal po is very broad. Sabi ko nga po kanina, wala pa talaga nakapagpatunay sa kung ano talaga ang meron sa paranormal. Ang alam lang natin, meron talagang mga nagpaparamdam, meron mga activities na nangyayari, may phenomena na nangyayari. Now, importante po sa atin na meron tayong critical thinking. No? Maging matalino talaga tayo. Bago nagsimula ang aming investigasyon, isa-isa nang nilabas ni Sir Reverie ang mga kagamitan na gagamitin namin. Now, this is a REM pod. It's a radiating electromagneticity pod na tinatawag, no? It's a thing na ginagamit sa mga musical instruments. Para ito ginagamit is... So that's... Ganyan siya. Now, I want you to place it. Yan. Paglapag nyo po, tsaka nyo i-turn on. This is a cat ball. Laruan ng mga pusa ito. Kasi, pag binuksan mo, Ilaw siya. pag ginalaw ng pusa, iilaw siya. So, motion sensor siya basically. So, laruan siya ng pusa, pero pwede pa rin natin gamitin for ghost hunting. Now, sasabihin ng iba, hindi ano kasi yan eh. Sobrang sensitive niyan. Pag ginalaw mo, iilaw agad. So, ang gagawin na, para gamitin to, sa patayin natin, bubuksan ko. Pag yan umilaw, maybe, merong something. Pero, ang mas maganda, sir, kaya namin ginagamit yan. Pag yan, rumolyo. Oh, okay. Tsaka kung hangin, Di ba? Hindi siya sensitive. Oh. Now, tapain natin. ayun, Doon siya umilaw. doon siya umilaw. Pagkatapos may paliwanag sa amin ang iba't ibang kagamitan, ay isa-isa ko na itong ipinesto sa mga lugar na medyo kakaiba yung pakiramdam para sa akin. Lagyan natin dito. Sige, latag pa kayo, sir. Latag pa kayo saan? Gusto ko yung... Doon kasi may mga umupo-umupo kasi itong mga dito eh.
Sige sir, up to you po. Kahit saan mo gusto ilatag. Basta tanda mo lang sir kung saan. Pito yan, pito. Ah, pito. Pito ba? 6, pito. At habang patuloy kami sa paglalagay ng mga kagamitan sa iba't ibang bahagi ng bar, nagulat at napuno kami ng takot nang may mapansin ang isa sa aming mga kasama na umilaw ang isang cat ball na nakapwesto sa dating upuan ng bar. 6? Ay, sir, umilaw. Ha? Umilaw. Oo, tumigil na yan. Okay. Nakunan? Ayan, There. umilaw ulit. Okay, sir. Sir Ryan, kunin mo yung EMF. Yan. Kuha ng EMF. Lapit mo doon, sir, sa bola. Nakabahan ako. Umiilaw pa rin ba? Okay. Wait a minute. Hintayin mong tumigil, sir. Hello? Is that you? Meron po ba kaming kasama dito? Sige, sir. Lapag mo doon sa tabi. Tabi-tabi po. Tumunog yung EMF. Oh, so, Tumunog yung EMF. oo. So, Okay. lumilipat-lipat siya. Sige, atras tayo. Dito ka, sir Ryan. You okay? Tingnan, nakikita mo? Yung ano ko? Okay, magandang gabi po. Hello. Hello po sa inyo. Before we continue, Sir Ryan, hawakan ko to. Okay. Lumapit ka ulit doon. Tabi-tabi po. Sige, sir. Upo ka dyan sa tabi ng EMF. Sure ka, Yeah. sir. Yeah. Tabi-tabi po. Sige, sir. Relax. It's fine. Tumunog yung EMF natin. Now, the reason kinuha ko tong... Sige, sir. It's fine. Just sit. Relax lang tayo, sir, ha? Ay, natatakot kayo, sir? Ah, hindi naman sa hindi. Okay ako. I'm fine. Okay. Go, sir. Alright. Sir, you tell me if you feel anything weird, ha? Now, the reason po na kinuha ko yung cellphone na nagre-record, yung cellphone ni Sir Ryan, gusto ko i-eliminate yung may signal tayo ng cellphone. No? Kasi yung gantong layo, kung nade-detect ng EMF yan, nagwawala na yan ngayon. Observe natin. Di ka dito, Sir Ryan. Actually, while nakaupo ako doon, I'm praying na. You're praying? Are you okay? I'm fine, sir. Nagpe-pray lang ako. It's very good. Yan ang the best. Now, observe natin. Sir Ryan, sige, layo ka, Sir Ryan. Layo tayo. Layo tayo lahat. Magandang gabi po ulit sa inyo. Sige guys, atras tayo. Atras tayo. Kung meron po kami kasama sa... Habang nagpapatuloy si Sir Reverie sa pagkausap sa mga entities na posibleng kasama namin, ay nagulat ako kasi umilaw muli yung bola. Meron po ba kami kasama sa mga oras na ito? Kung kayo po ang nagpapatunog o lumalapit sa gamit na nasa inyong harapan, maaari po ba kayong magpunta sa ibang gamit na nilatag namin? Na kung kayo po yung lumapit at nagpatunog niyan, gusto ko po sana ulitin nyo yun. Ayun. That's on cue. That's on cue. Nalibad Yung, ko lang. pumipitik yung EMF or no? Hindi. Yung bola lang. Okay. So, that's not yet. I think it's paranormal still. Now, I want you, kung sino po ang nagpapagalaw, kung meron man po kami kasama sa mga oras na ito, pinatunog nyo po yung isang gamit na nandun, maaari nyo po bang ulitin yun, patunugin nyo po ulit yun ngayon na? Maaari po ba yun? Ito, very quick explanation lang. Sir, this is a music box. Motion sensor din to, pero there. Motion sensor to, sir. No, tutunog to kung may dadaan. Ito yung sensor niya. Locally made din to. So, tututo ko dito.
Habang patuloy na kumakausap si Sir Reverie sa mga entity na posibleng narito sa gabing ito, ay patuloy din ang pagbigat ng aking pakiramdam at paglamig ng paligid. Lalo nang biglang muling umilaw yung EMF meter. Kayo po ba yan? Kung kayo po yan, pwede ho ba kayo dumaan dito sa harapan na to? Pwede ho ba kayo dumaan sa harapan na ito? Sige, ganito gagawin natin. Kung gusto mong makausap si Sir Ryan, maaari mo bang pailawin ulit yan ng 3 beses? Kaya mo bang gawin yun? 3 beses lang po. Kung gusto mong makausap, 4 yan. Nagdire-diretso. At kasabay ng paglalim ng gabi, patuloy na lumalakas yung presensya at pagpaparamdam sa mga kagamitan ng mga entity na kasama namin ngayong gabi. Kaya naman ipinalipat sa akin ni Sir Reverie yung bola na umiilaw kanina at itinabi ko ito sa EMF meter na kanina pa ding umiilaw. Oh my God. Yeah. Huwag ko pong... Ikaw ba yan? Tabi-tabi po. Lalagay ko lang po. Maaring, Sir Ryan, maaring ikaw yun kaya umilaw tong motion sensor. Apo, yung pagdaan ko po. Yeah. Sige, Sir Ryan. Tayo ka nga dyan, Sir Ryan. Saan po? Diyan ka lang. Diyan ka lang, Sir. Habang nakatayo akong malapit sa mga kagamitan sa upuan, hindi ko maipaliwanag yung bigat at lamig ng pakiramdam na para bang meron akong katabi. Maaari niyo po ba siyang puntahan sa mga oras na ito? Pero wag niyo po akong kalabitin. Huwag niyo lang po siyang sasaktan. Yun lang ho ang papakisuyo namin. Huwag ho kayong mananakit ng kahit sino ang kasama namin. Pero, pwede niyo ho kaming hawakan. Ito po ay magsisilbing patunay lang. Kung pwede niyo pong ulitin ang paglapit dyan kanina, pwede niyo bang hawakan yun? Yung tinuturo ko po. Kuya Ryan, turo mo nga yung REM pad. Sige, utusan mo siya, baka pwede niyang hawakan yan. Pwede mo po bang hawakan yan at patunugin? Sa patuloy na pakikipag-usap ni Sir Reverie sa mga espiritu dito sa bar, kasabay nito yung pagtayo ng mga balahibo ko. Sabi ko nga, sa isip ko, talaga namang merong kakaibang presensya sa tabi ko. Ano? Actually, napansin niyo ba? Inuulit-ulit kong i-trigger yung tanong. Gusto ko patulogin. Oh my... Ay, Oh my God. okay. Oh, yan oh. Kuya, alam mo nung nagsalita ako. Nung nagsalita siya, ayaw niya yatang nasusubukan. Napansin niyo? Pag siya-challenge siya, dun siya nagre-react. Sige, hamunin mo nga, kuya. Patunogin mo to para masaya. Okay. Nung sinabi na natin na pag galawin mo yung bola, nung pinupush na natin siya, doon na siya umilaw. Now, is it paranormal? Hindi pa rin natin yan Hindi ba i-confirm. It's up to the viewers na nakakasaksi nito ngayon. And we're just doing this para sa dokumentaryo na ang ghost hunting, ito yung nangyayari. At saksi ang lahat na nandito ngayon. Tama daw sabi niya. Tama. Tama? Tama. Tama yan. Matapos ang aming paranormal investigation sa bar, medyo nakakaramdam na rin ako ng sakit ng ulo dahil sa bigat ng pakiramdam ko. Dito yung papunta niya sa Pumukaw ng aking atensyon yung spiral na hagdan paakyat. Sabi sa akin ni Sir Reverie, ang hagdan raw na ito ay papunta sa ballroom ng resort. Kaya naman hindi ko pinalagpas na masilip ito. Paakyat pa lamang, medyo challenging na kasi marupok na yung hagdan papunta sa taas dahil na din sa kalumaan.
Nang marating ko yung taas, kahit saradong-sarado yung kwarto na ito ay talagang ramdam na ramdam yung lamig at pagtaas ng balahibo ko. Gusto ko mang libutin ang buong kwarto na ito ay hindi na namin sinubukan dahil medyo marupok na maging yung sahig nito. Kaya naman nilibot ko na lamang ang aking paningin. Walang laman ito mga para siyang isang ballroom or Yung pakiramdam ko dito sobrang Function bigat room? dahil para bang kanina pang may nakamasid pag-akyat pa lang namin. Matapos makapag-shoot ng aming mga cameraman ay nagdesisyon na kami bumaba. Pababa na sana kami ng aming mga kasamahan nang biglang may kakaibang naramdaman ang isa sa aming cameraman. Parang nga masiya sa atin yung nakuhang tunog ng aming camera na tila ba isang sitsit. In-extract namin yung original audio mula dito sa video nito at inilagay namin sa audio software na ito. Itong software na ito yung magdedetermina kung iisang tao o sa iisang tao lang nanggaling yung tunog. Itong nasa taas na bahaging ito ng audio software na ito, yung makapal na nakikita ninyo, yan yung original sound na nakuha mula doon sa mga taong kasama sa shoot. Ibig sabihin ako at yung dalawang cameraman na kasama ko. Habang itong nasa ilalim naman, yan yung nakuha ng natural sound ng aming camera na tila ba isang sitsit na isang indikasyon na hindi lang kami yung nag-iikot ng mga oras na yon doon sa lugar na yon. Pakinggan natin. Malinaw na parang may sumitsit sa amin habang pababa na kami doon sa ikalawang palapag ng Cresta del Mar. din ba? Nabalot ng tanong ang aming team kung sino nga ba sa amin ang sumitsit sa bandang likuran ng aming kasamahan. Muli akong tinamaan ng takot at kaba. Marahil tama nga ang aking pakiramdam na kanina pa andyan lang sila nakamasid sa amin. Mahaba pa ang gabi at hindi pa rin tumitigil ang aming team sa paghahanap ng ebidensya ng mga sinasabing kababalaghan dito sa Cresta del Mar. Ito po ang way paakyat dun sa kwarto na yun. Dito po ako umakyat at that time ng solo. And I think, Sir Ryan, this is the perfect time para subukan mo to. And ang gagawin niyo lang naman po is, I just want you to experience Titignan it. ko lang. Na titignan mo lang. One room at a time. Ilang Observe rooms po mo ba lang. sa taas? Marami po. Oh my God. Yeah, and gusto ko po kayo mismo ang magsabi kung ano po yung feeling ng isang taong nag-e-explore sa ganitong klaseng gusali. Okay, Alright? let's do it. So, Sir Ryan, good luck. Pagkapasok ko pa lang sa gusali, magkahalong kaba at takot ang bumalot sa akin dahil wala akong ideya kung ano ang naghihintay sa amin sa taas. Parang may narinig lang ako na parang tunog ng paa yung naglalakad. So, habang... Sir Ryan, Oh, sir. enjoy. Thank you, sir. At habang paakyat ako sa ikalawang palapag, sa sobrang tahimik, walang ibang maririnig kundi kaluskos ng mga paniki sa paligid. Based dun sa mga kwento-kwento at dun sa mga napanood ko ng mga dokyo, ito daw yung opisina ng tinatawag nilang madam na kung papasok ka dito, siya yung unang sasalubong sa'yo. Aakyat mo dito. Ito daw na place na to na unang pinasok natin kanina. Ito siya madalas nakatambay, pati dito. Ito, yung tagus doon, yung may parang pinaka-terrace, doon siya daw parang laging nakatanaw. Kasi technically, kita niya yung parang kabilang building.
Habang mapalapit kami sa kabilang dulo, mas bumibigat ang pakiramdam. Marahil, ito na kasi ang sinasabing dating opisina ni Madam. Ito na yung sinasabi nilang office ni Madam. At isa daw ito doon sa ang sinasabi nila na sinubukang pasukin ng mga paranormal expert. Tinataas ko yung jacket ko kasi gusto ko sanang ipakita yung mga balahibo ko na nagsisitayuan. Yan yung upuan. Ito yung tinuturo dun sa babae. Yung part na to. Saglit kaming natigilan nang may iba kaming napansin bago lumipat ng ibang kwarto. Napahinto ang aming team dahil sa nakakapanindig balahibo na aming napansin. May tagusan. Ito oh. Tapos may mga pictures. Uy. Yung alin? Meron, di ba? Parang dumaan tapos nagano. Para siyang may dumaan. Oo, tapos may tunog. Oo. Nung nung papalapit ako dito sa may chalkboard. Saka siya parang yung una actually parang may dumaan na mabilis tapos may konting sound. Ramdam ko na muli akong binalot ng takot sa pagpapatuloy ng aming pag-iikot. Upang ipagpatuloy ang mas matinding investigasyon, pagpatak ng 3:00, muli kaming bumalik sa second floor kung saan matindi ang naranasan naming kababalaghan. Tabi-tabi po. Bubuksan natin to, Kuya Ryan. Let me have this. Kukunan ka lang namin from there. And i-record natin, no? Magta-try kang magtanong, magta-try akong magtanong, no? Ng mga bagay-bagay na gusto nating malaman kung anong pangalan, baka meron bang, anong pangalan ba niya, bakit siya nandito, just the usual. Just give it time na magkaroon ng response, no? Before you ask another question. Muli akong kinilabutan nang may ibang maramdaman pag-upo ko sa rocking chair na sinasabing dating pagmamay-ari ni Madam. Pag-upo ko pa lang, matinding lamig na agad ang naramdaman ko. Maaari po ba kayong magsalita? Kahit bulong lang po, makukuha po natin yan. Maaari niyo po bang gawin yan? Just tell me what you feel, Kuya Ryan, ha? Huwag ka mahiyaman magsabi. Nararamdaman ko yung lamig dito sa other side lang. Sa left side mo? Oo, dito. Masasabi kong hindi talaga pangkaraniwan ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Parang may humahaplos na malamig sa likod ko. Ako si Ryan from BTV. Gusto mo lang malaman kung talagang Wait a minute. Wait. Kailangan i-check yun. Parang may bumulong. Matapos nito, muli namin pinakinggan ang recorder na hawak ko kanina pa upang i-check kung meron ba kaming nakuhang kakaibang tunog. Bulong ba siya o parang merong mga elements dito or meron dito mga gusto mo lang malaman kung talagang Huminga. Parang huminga. Pero hindi, wait lang, i-play mo direct. Ay, sorry. gusto mo lang malaman kung talagang Sabay nagsasalita ako eh. Para magkaalaman, full force na inilatag ni Sir Reverie ang kanyang mga ghost equipment sa buong area. Sa puntong ito, susubukan ni Sir Reverie
na kausapin ang mga namamahay na kaluluwa sa lugar. Magandang gabi po sa lahat ng mga espiritu, one more time. Sa lahat po ng mga espiritu kaluluwa, kung meron man po sa lugar na ito. Gusto lang po namin na katunayan na nandito po kayo. Maaari po ba kayong makipag-usap sa amin? Pwede niyo po bang sabihin kung ano ang pangalan ninyo? Kailangan lang po namin ng patunay. Gusto po namin marinig ang pangalang Lara. Kaya niyo po bang sabihin yon? Yun o. Ang linaw na. Narinig niya? Lara. Narinig mo ito, Lara? At habang mas tumatagal, mas kinakabahan ako sa mga susunod na maaaring mangyari. Meron po ba yung gustong sabihin sa amin? Alis? Alis? Narinig mo? Lahat tayo nakarinig. I-review pa rin natin. Naka-record naman to. Gusto niyo po kaming umalis. Bakit po? Nai-istorbo na ho ba namin kayo? Kung napapansin niyo, ang hirap intindihan. Ano? Kaya nagtataka ako yung iba, very quick nilang marinig na it's as if talagang communication, dire-diretso, parang tao lang kausap mo. Pero it's really hard. We've been doing this for a long time, pero nahihirapan pa rin kami hanggang ngayon. Habang pinapakinggan namin ang radyo, saka naman umilaw ang EMF meter na nakapwesto sa sahig. Huh? Huh? Ang alin? Yung red? Red? Red, narinig niyo? Ikaw po ba yun? Ikaw po ba lumapit sa mga gamit namin? Maaari po ba kayong lumapit sa mga gamit namin? Red? Red? Red po ang sinasabi niyo, tama ho ba? Kung red po ang sinasabi niyo, pailawin niyo po yung EMF na yun, pailawin niyo po yung red. Oh my gosh. Ngayon, ulitin ko po, kung gusto niyo po kaming umalis na, pailawin niyo... Hindi. Nagdire-diretso. Sasabihin ko palang pailawin dyan ang dire-diretso. Pero kaya hindi ko na tinuloy. Ulitin ko po. Ayan, nakahinto siya ngayon. Kung gusto niyo po kaming umalis, maaari... Oo. Oo? Nagagalit na ho ba kayo sa amin? Hindi ho ba pwedeng nandito kami? Bago kami tuluyang magtapos sa aming investigasyon, doon na sunod-sunod na nagsipagtulugan ang mga dala naming kagamitan. Indikasyon na maaring may elemento na hindi nakikita, di kalayuan sa aming pwesto. Kayo po ba ay babae? Oo o hindi? Hindi. One more time, bago namin tapusin itong investigation na to, maaari po ba kayo magparamdam sa amin ng pinakamatinding alam ninyo? Huwag nyo lang ho kaming sasaktan. Sa huling pagkakataon, muling hinamon ni Sir Reverie na magparamdam sa amin. Maya-maya lang, Maaari po ba kayo magparamdam sa amin? Maaari nyo po bang hawakan lahat ng gamit na nasa inyong harapan? Kung totoo po na nandito kayo at may kasama kami. Gusto lang ho na ipakita sa mga naniniwala at sa mga hindi kung ano ang... Umilaw yung red. Ayun? Ayun. Ay, sorry. Akin to. Come. Kayo po ba yan? naisip ko, maaring ito na nga ba si Madam na sinasabing nagpapakita sa Cresta del Mar at nagpaparamdam sa akin kanina. Pabot ako ng REM pad po. Uy! Bro, ang layo mo! Uy, ang layo mo! Ang layo mo bago tumunog. Palapit ka! Oh! Nakuha niyo yun?
Uy, ang layo mo po. Malayo ka, palapit ka, tumunog siya. What the Okay. Okay. Nandito na ho ba kayo? Nasa paligid namin. Kung nandito ho kayo, maaari ho bang humawa kayo sa isa sa amin? Ay! Pero wag lang ho kayo mananakit. Pag sa akin po, Ulitin ko po, ang pangalan ko po ay si Reeve. Maaari niyo po bang ulitin ang aking pangalan? Sabihin niyo po, Reeve. Salamat po. Siguro, okay na tayo? Okay na tayo kay Ryan? Yes. Alright, maraming salamat po. Ipapatay ko na po ito. Last chance, huling salita na gusto niyo pong sabihin. In 10, 9, 8, 7, 6. Anong wait? Narinig mo yung wait? Wait. Wait? Bakit po wait? Meron pa po kayong gustong sabihin? O meron po kayong gustong ipakita? O gusto niyo po magpakita? Magpakita na po kayo ngayon. Ha? Last time. Kung meron po kayong gustong sabihin, sabihin niyo na po bago po kami. Yes, in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Gumalaw. Narinig niya? May kumalabog. Sakto sa 1 ko, no? the whole time, alam mo yung pinapanalangin ko habang isinasagawa yung investigation is magparamdam kayo. Kasi gusto kong patunayan sa sarili ko na meron sila. Pero, ang isang pinapanalangin ko na wag sila umabot doon sa point na hahawakan ako or hablutin ako. Ang gusto ko lang is may tumunog, may kumalabog, patayin yung ilaw, patayin yung camera namin, di paganahin. Alam mo yung mga ganun lang. Yung normal lang, pero yung siguro yung abot sa point na hawakan, tapos biglang may pagpapakita. Feeling ko feeling ko di ko aatras ako or tatakbo ako pag nangyari na yung ganung bagay. Well, as a whole, matapos yung isa nagawa natin dokumentaryo, siguro masasabi kong nasatisfy naman yung curiosity ko. Nasagot yung mga tanong ko tungkol sa paranormal thing, yung mga elemento. Siyempre, yung mga sinabi ng mga nakausap natin, like si Father Sikia, siya papatunay na talagang nandyan sila. At kailangan nating panghawakan na nandito tayo, nandyan sila. Respeto na lang natin yung bawat isa.